Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 601-07. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasabay ng pag-alis ng dalawang matandang lalaki mula sa Becker clan, sina Alvin at Nympha ay naging sentro ng atensyon sa buong lugar. Ngunit ang atensyon ng mga tao sa paligid ay mabilis na naalis dahil dumating na ang mga miyembro ng Damon clan. Ito ang Grand Elder ng Damon clan. Ang Grand Elder ng Damon clan ay isang pag-iral na umakyat sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Sa Damon clan, ang kanyang lakas ay mas mababa lamang sa ninuno ng Damon clan. Hindi ko inaasahan na ang Damon clan Grand Elder ay personal na darating upang mamuno sa auction ngayong hapon. Nagkagulo ang paligid ng mga manunood, samantalang ang tingin ni Alvin ay bumaba sa 5 tao na lumipad. Sa gitna ng 5 taong ito, ang nangunguna ay isang matanda na may kulay abo na buhok na may pares ng gusot na mga mata na paminsan-minsan ay kumikislap na may nakasisilaw na maliwanag na liwanag. Mula sa malayo, ang matandang lalaki ay mukhang isang ordinaryong matandang lalaki, ngunit ang nakaunat na espiritual na lakas ni Alvin ay nagsabi sa kanya na ang matandang ito ay isang pag-iral sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Siya ang Grand Elder ng Damon clan. Narinig ni Alvin ang mga talakayan sa paligid, at madali niyang nahulaan ang pagkakakilanlan ng matanda. Pagkatapos ng lahat, nakarating na si Alvin sa Eastern Mulberry Empire sa loob ng ilang panahon, kaya mayroon siyang tiyak na antas ng pangunawa sa Damon clan ng Eastern Mulberry Empire. Ang Damon clan ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Eastern Mulberry Empire bukod sa Imperial Family, at ang isang clan na maaaring maging pinakamalakas sa isang empire ay walang alinlangan na napakabihirang. Kumbaga, mayroong 5 pag-iral sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas sa Damon clan, at ang pinakamalakas ay ang pagkakaroon sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Noong araw na iyon nang si Alvin ay nakakuha pa lamang ng pag-unawa sa lakas ng Damon clan, minsan ay napabuntong hininga siya ng may damdamin. Ang lakas ng Damon clan ay malamang na hindi mas mababa sa Imperial Family ng Eastern Mulberry Empire. Lahat. Samantala, ang 5 tao ng Damon clan na pinamumunuan ng Grand Elder ay bumaba sa mataas na plataporma, at ang Grand Elder ng Damon clan ay tumingin sa paligid bago biglang nagsalita. Agad na tumahimik ang eksena at naging napakatahimik. Ang ating Damon clan ay magsusubaste ng isang demonyong hayop dito ngayon. Isang Void Initiation Stage na demonyong hayop. Ang Grand Elder ng Damon clan ay malinaw na hindi isang taong mahilig manligaw, at dumiretso siya sa punto. Void Initiation Stage demonyong hayop. Agad-agad, maging ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood sa lupa o sa langit, lahat sila ay nagkagulo. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ang isang demonyong hayop ay pumasok sa Void Initiation Stage, ang katalinuhan nito ay hindi naiiba sa isang tao. Pinakamahalaga, ang isang Void Initiation Stage na demonyong hayop ay karaniwang may sariling dignidad. Mas gugustuhin pa nitong mamatay kaysa mabuhay sa pagkakaluhod. Kahit na ito ay isang tao na nagtataglay ng lakas na nalampasan ang Void Initiation Stage na demonyong hayop, halos imposibleng masupol ito. Ito ay tiyak na dahil dito na ang halaga ng isang Void Initiation Stage na demonyong hayop ay napakataas sa mundo ng mga tao. Ngayon, gusto ng Damon clan na mag-auction ng isang Void Initiation Stage na demonyong hayop. Ang isang Void Initiation Stage na demonyong hayop na maaaring ilabas upang i-auction ng Damon clan ay walang alinlangan na hindi ang uri ng demonyong hayop na mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Ang ganitong uri ng demonyong hayop ay isang bagay na gusto ng sinuman. Lalo na ang mga taong nasa kapangyarihan na may limitadong bilang ng mga eksperto sa Void Initiation Stage, ang kanilang mga mukha ay namula at puno ng lakas habang sila ay handa na magbid para sa Void Initiation Stage na demonyong hayop. Void Initiation Stage demonyong hayop. Tumaas ang kilay ni Alvin. Ang Damon clan na ito ay may kaunting kakayahan. Nakukuha talaga nila ang isang Void Initiation Stage na demonyong hayop para i-auction. Grand Elder Damon, maaari ko bang malaman kung anong antas ng Void Initiation Stage ang Demon Beast na isusubasta ng iyong Damon clan? Maya-maya, hindi napigilan ng isang tao na magtanong. Unang antas ng Void Initiation Stage.
Walang pakialam na sumagot ang Grand Elder ng Demon Clan. Bagamat nasa unang antas pa lamang ito ng Void Initiation Stage, hindi nito winasak ang sigasig sa puso ng mga nakapaligid na tao habang ang lahat ay nakatingin ng may pinanibik sa Demon Clan Grand Elder. Grand Elder Damon, nasaan ang demonyong hayop na iyon? Yeah, you have to let us take a look, right? Kung hindi, paano tayo magbibid? Eksakto. Naghiyawan ng paligid ng mga manunood. Sa kasalukuyan, ang mga taong nagsalita ay karamihan ay mga martial artist na may cultivation sa void prying stage o sa itaas at nakatayo sa kalangitan. Ang mga taong ito ay kadalasang may hindi pangkaraniwang mga pinagmulan at masaganang kayamanan. Lahat, mangyaring huminahon. Dadalhin kaagad ng aking mga alagad ng Demon Clan ang demonyong hayop. Itinaas ng Grand Elder ng Demon Clan ang kanyang kamay upang pigilan ang maingay na ingay mula sa paligid. Hindi na kailangang sabihin, ang Grand Elder ng Demon Clan na ito ay may isang tiyak na antas ng impluensya, at sa sandaling matapos siyang magsalita, ang eksena ay naging tahimik muli. Akala ko ito ay isang kayamanan. Kaya lumalabas na ito ay isang unang antas ng Void Initiation Stage na demonyong hayop. Nagsalubong ang mga kilay ni Nympha at nagsalita na may bahagyang pagkabigo. Big Brother Alvin, umalis na tayo. Lubos akong hindi interesado sa mga demonyong hayop sa Void Initiation Stage, sabi ni Nympha kay Alvin. Dahil nakarating na tayo, tingnan natin kung anong demonyong hayop ang gustong i-auction ng Demon Clan na ito. Masyado akong na-curious din, anong uri ng Void Initiation Stage na demonyong hayop ang nasakop nitong Demon Clan. Iminungkahi ni Alvin. Sige, sasamahan ko si Kuya Alvin sa panunood ng mangyayari. Bahagyang ngumiti si Nympha habang tumango at sumang-ayon. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang alon ng hangin mula sa malayo. Kasunod nito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bitbit na bagay na natatakpan ng pulang tela ay pumailang lang sa langit at direktang kumislap patungo sa plaza sa gitna. Pagkaraan ng maikling sandali, bumaba siya sa mataas na plataporma. Grand Elder. Kasunod nito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magalang na ipinasa ang bagay na natatakpan ng pulang tela sa Grand Elder. Tumango ang Grand Elder bago itinaas ang kanyang kamay at direktang itinaas ang pulang tela. Isang espesyal na ginawang hola ang lumitaw sa mga kamay ng Demon Clan Grand Elder. Squeak squeak, sa sandaling ito, isang alon ng mahinang sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng hola. Ang isang maliit na gintong daga na nababalutan ng malambot na balahibo ay walang lakas na nakahiga sa hola sa nakalulungkot na estado, at ang jade green na mga mata ng maliit na gintong daga ay nakatingala sa kalangitan ng gitnang parisukat. Ang mga mata ng maliit na gintong daga ay puno ng pananibik, samantalang, sa sandaling ito, si Alvin ay ganap na natigilan habang siya ay nakatitig ng walang laman sa maliit na gintong daga sa hola, at siya ay bahagyang naninigas. Munting ginto. Lahat. Samantala, dahan-daang nagsalita ang Grand Elder ng Demon Clan. Ang maliit na gintong mouse na ito ay ang Void Initiation Stage Demon Beast na ibina-auction ng aking Demon Clan. Ayon sa aking pagbabawas, ito ay dapat na isang variant na Gold Fur Mouse. Bagamat isa lamang itong unang antas ng Void Initiation Stage na demonyong hayop, naiintindihan na nito ang ikalawang antas ng konsepto ng kidlat. Nang matapos magsalita ang Grand Elder ng Demon Clan, naging malakas ang kanyang boses. Naintindihan ang ikalawang antas ng lightning concept sa unang antas ng Void Initiation Stage. Agad na nagliwanag ang mga tingin ng nakapaligid na karamihan ng mga manunood. Ang kakayahang umunawa ng gayong demonyong hayop ay masasabing nakakabigla. Grand Elder Damon, mukhang hindi maganda ang kondisyon nito sa akin. Hindi kaya nagamitan ito ng gamot ng iyong Demon Clan? Biglang nagtanong ang isang taong may matinong titig. Eksakto. Tumango ang Grand Elder. Talagang binigyan ito ng ating Demon Clan ng Origin Block Powder. Ngunit, napakalakas ng kalooban ng demonyong hayop na ito na mabuhay, at posible itong kontrolin gamit ang Origin Block Powder at gawin itong pagsilbihan sa inyong lahat. Nang magsalita siya dito, medyo kampante ang Demon Clan Grand Elder. Ang Origin Block Powder ay ang lihim na recipe ng aking Demon Clan.
Kahit sino pa ang magbid at manalo sa demonyong hayop na ito ngayon, ang ating Demon Clan ay walang kondisyon na magbibigay sa kanya ng 100 taon na halaga ng Origin Block Powder. Sa sandaling matapos magsalita ang Grand Elder ng Demon Clan, ang eksena ay ganap na tahimik, at tanging mga alon ng mabibigat na paghinga ang natitira. Daang taon. Sa sandaling ito, isang panunuya ang bumasag sa tahimik na kapaligiran ng eksena. Sa tingin mo ba ay maaari pa bang maipasa ang iyong Demon Clan sa loob ng 100 taon? Ang galit at mabangis na boses ay patuloy na umalangaw-ngaw, at naging sanhi ito ng lahat mula sa Demon Clan kasama ang Grand Elder na maging malungkot. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Sa lugar na iyon, nakatayo doon ang isang binata na nakasuot ng violet. Siya yun. Sa madaling panahon, may nakakilala kay Alvin. Anong gusto niyang gawin? Bumangon ang lamig sa puso ng maraming tao. Bagamat ang binatilyong ito na nakadamit ng violet ay hindi pa nakagalaw simula pa noong una, isang nakakatakot na eksperto ang nakatago sa likod ng dalaga sa kanyang tabi. Ang ekspertong iyon ay hindi pa nagpapakita, nagawang pumatay ng isang ikapitong antas na eksperto sa Void Initiation Stage. Ang antas ng kakayahan na iyon ay lumampas na sa saklaw ng Void Initiation Stage. Anak, talagang naglakas loob kang maging walang galang sa aking Demon Clan, karapat-dapat kang mamatay. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi ng Grand Elder ay sumigaw ng paputok, at siya ay nag-transform sa isang umaagos na liwanag na direktang kumikislap patungo kay Alvin. Sa loob ng ilang panahon, dalawang sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malinaw, ito ay isang unang antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Bang! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humampas sa kanyang palad, ang kanyang nagngangalit na origin energy ay napalitan ng isang palm print na sinamahan ng mga hibla ng kulay asul na enerhiya habang ito ay bumabalot kay Alvin. Sa kalangitan, lumitaw ang isa pang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Unang antas ng konsepto ng tubig. Nang harapin ang napakalakas na hampas ng palad ng nasa katanghaliang lalaki, nagpahayag si Alvin ng isang ekspresyon ng paghamak, at wala man lang siyang balak umiwas. Sa susunod na sandali, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at ang kanyang nagngangalit na origin energy ay nakipag-ugnay sa kanyang hintuturo. Tempest Point. Mabangis na itinuro ni Alvin, ang kanyang unang antas ng wind concept at advanced lightning force ay gumalaw kasama ang kanyang origin energy point force upang mag-transform sa Tempest Point na tumusok patungo sa print ng palad ng nasa katanghaliang gulang. Sa kalangitan, tatlong sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay sinamahan ng 2,000 sinaunang mammoth silhouette habang sila ay lumabas. Swish! Ang nakakatakot na Tempest Point ay madaling nabasag ang palad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at hindi nawala ng momentum kahit kaunti bago tumago sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw. Ang mga estudyante ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumukas, at itinaas niya ang kanyang kamay upang ituro si Alvin at may gustong sabihin, ngunit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang pagsasalita sa huli. Bang! Umiling ang Middle Ages na lalaki bago mabangis na bumulusok sa lupa habang sinasabayan ng pagsabog ng dugo na tumatakip sa kalangitan, at siya ay ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Patay. Samantala, ang mga mag-aaral ng nakapalibot na pulutong ng mga manunood ay humihigpit, at tumingin sila sa binata na nakadamit ng violet sa kalangitan na may pagtatakang mga ekspresyon. Nakakakilabot na binata. Mukhang nasa 25 lang ang edad niya. Ngunit ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa unang antas ng Void Initiation Stage. At saka, naintindihan na niya ang unang antas ng Wind Concept at Advanced Lightning Force. Saan nga ba nagmula ang napakalaking henyo na martial artist? Sa lakas niya, malamang na mayroon siyang mga kwalipikasyon para sumali sa Dynasty Martial Competition na gaganapin sa susunod na 8 buwan, di ba? Wala sa mga eksperto ng nakababatang henerasyon ng ating Eastern Mulberry Empire ang kayang ikumpara sa kanya. Ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay napabuntong hininga ng may damdamin habang silang lahat ay puno ng paghanga sa likas na talento at kakayahang umunawa ni Alvin. Anak. Sa sandaling ito, ang mababa at mapang-ipong tinig ng Demon Clan Grand Elder ay dahan-daang tumunog.
Noong una ay hindi mo iginagalang ang aking Daemon Clan, ngayon ay pinatay mo ang alagad ng aking Daemon Clan. Sino ka ba talaga? 602. Ano ba talaga ang awayan ng Daemon Clan ko sa iyo? Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ng Grand Elder ay hindi na maputik at napalitan ng nakakatakot na layunin ng pagpatay. Nagpatibay siya ng paninindigan na parang lilipulin niya si Alvin kung hindi makapagbigay sa kanya ng dahilan si Alvin. Anong awa yan? Ngumisi si Alvin, at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa maliit na hola sa mga kamay ng Grand Elder. Ang iyong Daemon Clan ay talagang nangangahas na pahirapan ang Little Gold ng ganito, ako. Yan ang Little Gold. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Alvin nang maputol siya ng kalapit na nimfa. Na-curious si Nympha kanina kung bakit biglang mawawala ng kalmado ang Kuya Alvin niya ng ganito. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya. Kaya pala ang maliit na gintong daga na kinukulong ng Daemon Clan sa loob ng maliit na hola ay Little Gold. It really is a jade-eyed heavenly mouse, hindi ko talaga pinansin kanina. Si Nympha ay seryosong pinalaki ang maliit na gintong mouse sa unang pagkakataon, at nakita niya ang pinagmula ng maliit na gintong mouse. His. Samantala, dalawang maliliit na ulo ang nakalabas sa ilalim ng manggas ni Alvin. Iyon ay Little Black at Little White, at medyo komplikado ang mga tingin nila ngayon habang sinusukat nila ang maliit na gintong mouse sa loob ng hola. Munting ginto. Natigilan ng Grand Elder nang marinig niya si Alvin, at hindi siya nakapag-react sa kahulugan sa likod ng mga salitang ito ng ilang sandali. Sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Nympha. Nakatulog si Nympha, na naging sanhi ng isang marahas na hangin na napakalamig sa sukdulan na agad na tumangay ng paalang, at ito ay bumalot patungo sa mga miyembro ng Daemon Clan. Agad-agad, lahat ng 5 miyembro ng Daemon Clan kabilang ang Grand Elder ay naging 5 ice sculpture, at tanging ang hola na nasa kamay ng Grand Elder ang hindi natataka ng yelo. Squeak squeak. Ngunit, ang maliit na gintong daga sa loob ng hola ay nagyelo pa rin hanggang sa puntong ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Munting ginto. Si Alvin ay lumabas upang bumaba sa mataas na platform at kunin ang maliit na hola. Swish! Ang kanyang grade 4 spirit sword ay kumislap upang madaling maputol ang hola. Little Gold, okay ka lang ba? Kinuha ni Alvin ang maliit na gintong daga mula sa hola at hinawakan siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay pinalaki niya ito ng may pag-aalalang ekspresyon. Squeak squeak, ang maliit na gintong mouse ay sumigaw ng 2 beses bago nagpadala ng voice transmission sa mga tainga ni Alvin. Big! Kuya Alvin! Masakit! Sobrang sakit! Ayos lang, naapektuhan ka lang ng origin block powder ng Daemon Clan. Dadalhin kita ngayon sa Daemon Clan para ibigay sa kanila ang antidote. Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Sa kanyang matinding galit, nakalimutan pa ni Alvin na siya mismo ay nakapagpino ng spirit cleansing pill na nakapagpagaling ng napakaraming lason. Sa grade 3 pill fire na pinagkadalubhasaan ni Alvin matapos makapasok sa void initiation stage, kailangan lang niyang hanapin ang mga materyales bago niya ganap na mapino ang isang grade 3 na spirit cleansing pill. Bukod sa ilang napakabihirang nakakalason na lason sa Cloud Continent, ang grade 3 na spirit cleansing pill ay madaling nakapagpagaling ng anumang iba pang lason. Kasabay ng pakikipag-usap ni Alvin sa maliit na gintong daga, itinaas niya ang kanyang kamao upang iwagayway ito ng biglaan, at ang kanyang malawak na origin energy ay bumalot upang balutin ang lahat ng 5 miyembro ng Daemon Clan kabilang ang Grand Elder na naging ice sculpture. Bang! 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 5 malalakas na putok ang tumunog sa halos parehong saglit. Sa sumunod na sandali, ang 5 ice sculpture ay nag-transform sa mga basag na yelo na tumakip sa kalangitan, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Lahat ng 5 miyembro ng Daemon Clan ay patay na. Ang pagpatay ng hindi nagbuhos ng isang patak ng dugo ay walang iba kundi ito. Nympha, sumama ka sa akin sa Daemon Clan. Please. Ang mga mata ni Alvin ay may bahid ng pulang-pulang-pula habang nakatingin siya kay Nympha at nagsalita sa tono na may bahagyang kataimtayman sa loob. Kuya Alvin, bakit ka magalang sa akin? Ang isang bagay sa iyo ay isang bagay sa akin. Umiling si Nympha at ngumiti, at pagkatapos ay tumingin muna siya sa malapit na nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang pakialam na nagtanong. Alam mo ba kung nasaan ang Daemon Clan? Ay!
Alam ko. Namutla ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki nang titigan siya ni Nympha. Siya na orihinal na ayaw na maging kamag-anak sa bagay na ito ay tumanggo sa huli sa ilalim ng nagbabagang tingin ni Nympha. Pangunahan, walang pakialam na sabi ni Nympha. Oo, oo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na mag-atubiling lumipad patungo sa malayo. Anong biro? Kitang-kita niya ang mga pamamaraan ng dalaga kanina. Sa pagtaas ng kanyang mga kamay, tinatakan niya ang lahat ng 5 eksperto sa Damon Clan sa yelo. Alam niyang mas mababa ang kanyang lakas sa mga miyembro ng Damon Clan, kaya, hindi niya magawang pukawin ang intensyon na tumanggi kapag nahaharap sa kahilingan ng batang babae. Sino ang nakakaalam kung magagalit ang dalaga dahil sa kahihiyan dahil dito? Kung ang dalaga ay magagalit at papatayin siya, ito ay isang bagay na nangyari sa isang kisap mata. Whoosh! Unang sumikat si Alvin upang sundan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, samantalang si Nympha ay sumunod na malapit sa likuran. Samantalang ang ibang mga taong naroroon, nagliwanag ang kanilang mga mata at sinundan sila mula sa malayo. Mukhang maghihirap ang Damon Clan ngayon. Oo, kung magagalit ang batang babae na iyon, malamang na ang Damon Clan ay ganap na mabubure sa Eastern Mulberry Empire. Akala ko sa una ay may ekspertong tumulong sa kanya ang batang babae. Ngunit nang sumalakay ang dalaga kanina, sa wakas ay nalaman ko na wala talagang tumulong sa kanya. Masyadong nakakatakot ang lakas niya. I can be sure that she's an expert from the foreign lands. Sa parehong oras na sinundan ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood sina Alvin at Nympha, masigla silang nag-usap. Para sa isang oras, ang sulok na ito ng Imperial City ay naging ganap na mataong. Ito ang Damon Clan Estate. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa daan ay tumuro sa malawak na lupain sa unahan na nagtataglay ng maringal na kahangahangang aura. Whoosh! Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin habang siya ay direktang pumasok sa Damon Clan Estate. Sino ka? Ang mga disipulo ng Damon Clan sa gate ng estate ay natural na hindi papayag na pumasok si Alvin. FK off. Ang mga mata ni Alvin ay puno ng kalupitan. Sa pagtaas ng kanyang kamay, iniangat niya ang kanyang braso upang madaling pasabugan ang mga disipulo ng Damon Clan na humaharang sa kanyang paglipad, na nagdulot sa kanila ng matinding pinsala, at pagkatapos ay diretso siyang pumasok sa Damon Clan Estate. Habang si Nympha ay sumunod na malapit sa likod ni Alvin, hindi niya napigil ang iluwa ang kanyang dila. Talagang galit si Kuya Alvin. Mukhang ang lugar ni Jade-Eyed Heavenly Mao sa kanyang puso ay hindi mas mababa sa Little Black at Little White kahit kaunti. Matapos makapasok sa Damon Clan Estate, gumalaw si Alvin na parang gumagalaw sa isang bakanteng lugar. Swish! 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 Ang dalawang maliliit na sawa ay walang tigil na kumikislap, na naging dahilan upang bumagsak sa lupa ang lahat ng mga disipulo ng Damon Clan na nakaharang sa daan. Para sa isang oras, ang buong Damon Clan Estate ay nagkagulo. Lumabas ka! Tumakas ka dali! Devil, demonyo siya! Demonyo! Ang mga alagad ng Damon Clan, mga bantay, mga tagapaglingkod, at mga tagapaglingkod ng Damon Clan ay tumakas sa lahat ng direksyon. Sino ang nangahas na pumasok sa Damon Clan ko? Sa wakas, isang malupit na sigaw ang umalangaw-ngaw, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mararangyang damit at gwapong anyo ang nagbunsod sa mahigit 10 matatandang sumugod ng mabilis. Squeak squeak! Matapos lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang maliit na gintong daga na nakapatong sa balikat ni Alvin ay nahihirapang itinaas ang kanyang ulo bago sumigaw ng 2 beses at nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Si Kuya Alvin, siya yun. Hinuli niya ako at pinahirapan ako, at pinilit niya akong ubusin ang origin block powder na iyon. Bukod doon, kinuha niya ang special color na pinino mo para sa akin. Nang matapos siyang magsalita, ang maliit na gintong daga ay labis na nagalit. Ibigay ang antidote sa origin block powder. Tiningnan ni Alvin ang nasa katanghaliang lalaki na may mararangyang damit at nagsalita sa bawat salita sa mababang boses.
Hindi pa nakapagsalita ang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit ng may matandang lalaki sa kanyang likuran na tumayo at sumigaw na may malungkot na boses. Anak, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Maglakas loob ka pa ngang maging mapangahas sa harap ng ating Damon Clan Patriarch. Mukhang nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, ang origin energy ay tumaas sa ibabaw ng kanyang katawan, at ito ay tila isang bola ng apoy na walang katapusan na tumatalon palabas. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan. Isang malamig na boses ang biglang lumabas at pumasok sa tenga ng lahat ng naruroon. Sa sumunod na sandali, isang alon ng napakalamig na malamig na malakas na hangin ang tangayan na para bang ito ay nagbagong anyo sa isang mabagsik na halimaw na hamampas patungo sa matanda. Agad na nanigas ang katawan ng matanda, at ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang ice sculpture. Ika-9 na matanda. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mararangyang damit, ang patriarch ng Damon Clan ay naging malungkot sa ekspresyon, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang idiin ang ice sculpture dahil gusto niyang iligtas ang matanda. Ngunit kasabay ng pagtataas at pagdiin ng kanyang kamay sa ice sculpture, at pagkutitap ng kanyang origin energy, ang mga bitik na parang sapot ng gagamba ay agad na lumitaw sa eskultura ng yelo, at pagkatapos ay sumabog ito upang mag-transform sa hindi mabilang na mga piraso ng yelo, samantalang, ang matandang lalaki na nakatatak sa loob ng yelo ay ganap na nabasag. Ika-9 na matanda. Ang patriarch ng Damon Clan ay natulala. Ano ba talaga ang nangyayari? Ice concept. It's the ice concept. Patriarch, naintindihan ng batang babae na ito ang ice concept. Samantala, ang isa pang matandang lalaki na may matandang tingin ay tumingin kay Nympha at nagsalita sa tono na puno ng takot. Konsepto ng yelo. Nagsikip ang mga mag-aaral ng Damon Clan Patriarch, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang maalala niya ang mga record na may kaugnayan sa ice concept na nakita niya sa isang libro. Ngayon lang niya napagtanto na siya pala ang hindi direktang pumatay sa Ninth Elder ng kanyang Damon Clan kanina. Sino ka ba talaga? Ang patriarch ng Damon Clan sa wakas ay napagtanto ang kalubhaan ng bagay, ang binata at dalaga ay halatang dumating na handa, kung hindi, hindi sila magiging walang pigil. Bukod dito, ang cultivation ng batang babae na ito na nakakaintindi ng ice concept ay halatang nalampasan siya. Siya ay isang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na martial artist sa anumang paraan, ngunit talagang mas mababa siya sa isang batang babae na mukhang nasa 15 o 16, at naging sanhi ito ng bahagyang pagkagalit niya. Sino tayo? Ngumisi si Alvin. Mga taong dumating upang mangolekta ng utang. Mangolekta ng utang. Ang patriarch ng Damon Clan ay unang natigilan, at pagkatapos ay napansin niya ang maliit na gintong daga na nakapatong sa balikat ni Alvin, at ang kanyang mukha ay namutla. Ito. Bakit nasa iyo? Hindi niya akalain na ang maliit na gintong daga ay binili ng mga taong ito sa mataas na presyo. Tumili. Ang maliit na gintong daga ay nagbuga ng matinding sigaw habang galit na nakatitig sa Damon Clan Patriarch, at parang nakita niya ang kanyang mortal na kaaway. Marahil, sa mga mata ng maliit na gintong daga, kinuha niya ang patriarch ng Damon Clan upang maging kanyang mortal na kaaway mula pa noong una. Sa aking paningin, ang Little Gold ay ang aking pamilya. Ngunit ngayon, ang aking pamilya ay pinahirapan ng lahat ng uri ng pagpapahirap ng iyong Damon Clan, at siya ay pilit na nilaso ng origin block powder ng iyong Damon Clan. Ang pulang-pula na mga mata ni Alvin ay napuno ng walang hanggan na kalupitan, at ang kanyang tono ay mababa at mabigat hanggang sa puntong nagdulot ito ng panginginig sa mga tinek ng iba. Ibigay mo ang antidote na ganap na gumagaling sa origin block powder. Si Alvin ay halos nagsasalita ng salita sa salita habang siya ay sumisigaw ng may malungkot na boses. Walang panlunas sa origin block powder, at mayroon lamang gamot para sugpuin ito. Sa kasalukuyan, napagtanto din ng patriarch ng Damon Clan na ang Grand Elder ng kanyang Damon Clan at ang iba pa ay malamang na napatay na, at siya na nakakaramdam ng matinding panganib ay hindi nang ahas na mag-alinlangan kahit kaunti sa mga tanong ni Alvin. Ang isang batang babae na mukhang nasa edad 15 o 16 na ay may lakas na mas malakas kaysa sa kanya.
Sa ganang kanya, ang background ng dalawang taong ito ay lubhang pambihira, at malamang na sila ay mga disipulo ng isang mabigat na kapangyarihan sa mga banyagang lupain. 603. Wala bang panlunas para tuluyang gumaling? Malungkot ang mukha ni Alvin nang marinig niya ang patriarch ng Damon Clan. Sa ilalim ng kanyang matinding galit, sa halip ay naging mas malinaw ang isip ni Alvin. Paano ko nakalimutan ang tungkol sa Spirit Cleansing Pill? Gamit ang Spirit Cleansing Pill, kakailanganin ko pa ba ang antidote ng Damon Clan? Kaagad natahimik si Alvin, at ang kanyang mga mata ay nanlamig nang tumingin muli sa patriarch ng Damon Clan. Nympha! Tumawag si Alvin sa banayad na boses. Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, muling sumalakay si Nympha, iniwas niya ang kanyang kamay, na naging dahilan upang muling tanggayan ang napakalamig na hangin. Whoosh! Bago pa makapag-react ang patriarch ng Damon Clan at ang lahat ng nakatataas, binalot na sila ng malamig na hangin, na ginawa silang maraming eskultura ng yelo. Mahigit 10 eskultura ng yelo na hugis tao ang nakatayo doon, at ito ay isang napakagandang tanawin. Munting ginto. Hinaplos ni Alvin ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat na mahina, at pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Sige na. Isang maliwanag na liwanag ang dumaan sa jade green na mga mata ng maliit na gintong daga, at ang mahina at mahinang katawan ay pilit na tumayo bago sumugod patungo sa 10 plus ice sculpture. Ang patriarch ng Damon Clan na unang nag-transform sa isang ice sculpture ang unang nabasag ng maliit na gintong daga. Kasunod nito, ang natitirang mga matataas na Damon Clan na naging ice sculpture ay hindi nakatakas sa kapalaran, at sila ay sunod-sunod na nolipol sa kamay ng maliit na gintong daga. Squeak squeak! Nang bumalik ang maliit na gintong mouse, ang 10 plus ice sculpture na iyon ay wala na, at mga piraso na lamang ng yelo na tumatakip sa lupa ang natira. Ibinaba ng maliit na gintong daga ang kanyang ulo upang hawakan ang isang piraso ng yelo sa gitna ng maraming piraso, at pagkatapos ay naging isang gintong kidlat na bumalik sa balikat ni Alvin. Matapos niyang ipasa ang piraso ng yelo sa kamay ni Alvin, hindi na siya nakatiis at nahimatay. Siya na napigilan ng Origin Block Powder ay nasa katulad na kalagayan sa pagkakaroon ng kanyang Origin Energy na pinigilan. Marami na siyang nagamit na Origin Energy kanina, at nalampasan na nito ang Kargada na kasalukuyang kayang hawakan ng kanyang katawan. Ang sobrang desperang hitsura ng maliit na gintong mouse ay nagdulot ng sakit sa puso ni Alvin, at pagkatapos ay ipinasa niya ang piraso ng yelo sa kanyang kamay kay Nympha. Nympha, kunin ang spatial ring sa loob nito. Ang spatial ring sa loob ng fragment ng yelo ay tiyak na pag-aari ng patriarch ng Damon Clan. Okay. Natanggap ni Nympha ang ice fragment, at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang yelo sa spatial ring ay naging ambon, na nagpakita ng isang simpleng mukhang spatial ring sa kanyang kamay bago ito ipinasa kay Alvin. Tara na! Tinawag ni Alvin si Nympha bago umakyat sa langit, at balak niyang lisanin ang Damon Clan Estate. Sa kasalukuyan, ang salarin, ang patriarch ng Damon Clan, ay pinatay, at ang grupo ng mga nakatataas na Damon Clan ay inilibing kasama niya, na naging dahilan upang ang galit ni Alvin ay nabawasan ng malaki. Whoosh! Whoosh! Dumating sina Alvin at Nympha at umalis na parang hangin, at sa isang kisap mata, nawala sila sa Damon Clan Estate, samantalang, maraming mga disipulo ng Damon Clan ang lumabas mula sa mga kakaibang lugar na malapit kung saan sila nakatayo kanina. Ang patriarch, pangalawang elder, at lahat ng iba pa ay wala na ng ganoon lang. Habang tinitingnan nila ang mga pira-pirasong yelo na nakatikip sa lupa, ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng matindi, at ang kanilang mga mukha ay namumutla hanggang sa sukdulan. Ang naunang eksena ay isang bagay na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Sa pagkakataong iyon, napabuntong hininga pa sila dahil sa matinding takot na baka sila ay puntiryahin ng batang babaeng iyon na parang Diablo at magiging mga ice sculpture din. Bilisan mong iulat ito sa ninuno. May sumigaw. Kasunod nito, may nagtungo sa kailaliman ng Damon Clan Estate. Kahit na dumating ang ninuno, maaaring wala siyang magawa. Ang 2 taong iyon ay mga pag-iral na lubos na hindi kayang labanan ng ating Damon Clan. Kahit na ang ancestor iyon, wala siyang lakas upang lipulin ang patriarch at ang lahat ng elder sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang palad.
Ang isang alagad ng Damon Clan na may matalas na tingin ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Katulad ng sinabi niya nang bumaba ang ninuno ng Damon Clan, at pagkatapos niyang marinig ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at makita ang mga pira-pirasong yelo na bumabalot sa lupa, kahit na galit siya hanggang sa limitasyon, wala siyang binanggit na kahit ano tungkol sa paghihiganti at tulala lang siyang bang-ulong. Ang kapahamakan ng Damon Clan ko. Ang kapahamakan ng Damon Clan ko. Isang pulutong ng mga tao ang nakapalibot sa labas ng Damon Clan Estate. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga taong sumunod sa likod ni na Alvin at Nympha upang makarating dito. Ngunit hindi sila nang ahas na padalos-dalos na pumasok sa Damon Clan Estate, at maaari lamang silang manatili sa labas at maghintay ng balita. Hindi nagtagal, nalaman nila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa ilan sa mga disipulo ng Damon Clan na umalis sa Damon Clan Estate nang may pagkataranta. Nalipol ng binata at babaeng iyon ang lahat ng nakatataas na Damon Clan kabilang ang patriarch ng Damon Clan. Sa mga eksperto sa Damon Clan, ang ninuno na lang ng Damon Clan ang natitira. Mukhang tatanggi ang Damon Clan. Ang ninuno ng Damon Clan ay mahigit 100 taong gulang na ngayon, at malamang nawala na siyang maraming taon para mabuhay. Hindi ko talaga akalain na ang isang makapangyarihan at maunlad na kapangyarihan tulad ng Damon Clan ay talagang mahuhulog sa kamay ng isang void initiation stage na demonyong hayop sa bandang huli. For a time, napabuntong hininga ang lahat sa emosyon. Kasabay nito, naalala nila ang binata na nakadamit ng violet at ang mga dalagang nakadamit ng dilaw, at hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Sa ganang kanila, ang pagkakasala sa 2 taong iyon ay hindi naiiba sa pagkakasala sa Diyos ng kamatayan. Sa kasalukuyan, pagkatapos nilang umalis sa Damon Clan Estate, sina Alvin at Nympha ay hindi direktang bumalik sa inn, at sa halip ay pumunta sila sa pinakamalaking tindahan ng gamot sa Eastern Mulberry Empire. Pagkatapos nilang makabili ng isang tambak na gamot, bumalik sila sa inn. Kuya Alvin, alchemist ka rin. Pagkatapos nilang bumalik sa silid ng inn, tumingin si Nympha na pinanood ni Alvin na inilabas ang gamot na inihanda nila kanina at naglabas ng kaldero, at agad siyang nagulat. Oo. Tumango si Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, isang hibla ng kulay violet na apoy ang lumiwanag sa kanyang palad. Kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na sa paligid ng kulay lila na apoy ay isang patong ng tansong mga gilid na pumipintig kasama ng mga galaw ng apoy na kulay lila, at ito ay lubhang kakaiba. Violet Copper Peel Fire. Ang kalapit na Nympha ay hindi maiwasang mapakilos. Big. Kuya Alvin, ikaw. Isa kang grade 3 alchemist. Ang Violet Copper Peel Fire ay ang grade 3 peel fire na taglay lamang ng isang grade 3 alchemist. Nang makita niya ang grade 3 peel fire na lumitaw sa kamay ni Alvin, naramdaman niyang bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng grade 3 alchemist, ngunit hindi pa niya narinig o nakita ang grade 3 alchemist na napakabata. Oo. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinadya niyang pigilan ang peel fire sa kanyang kamay para pahinain ito. Sa lalong madaling panahon, ang violet na may tansong mga gilid ay nasa grade 3 na peel fire at unti-unting nagiging kulay asul na grade 4 na peel fire. Samantala, sinimulan ni Alvin na pinuhin ang medicinal peel. Ang medicinal peel na sinadyang pinuhin ni Alvin ay ang grade 4 na spirit cleansing peel. Hindi naman sa ayaw niyang pinuhin ang isang grade 3 na spirit cleansing peel, ngunit sa halip ay dahil mahirap hanapin ang material na panggamot. Bukod dito, ang kanyang kaldero ay isa pa ring grade 4 na spirit weapon, at lubos na hindi nito kayang tiisin ang kanyang grade 3 peel fire. Kaya, maaari lang niyang sugpuin ang kanyang peel fire hanggang grade 4 at pinuhin ang isang grade 4 na spirit cleansing peel. Ang mga medicinal materials na binili niya kanina ay ang mga medicinal materials na kailangan para pinuhin ang grade 4 na spirit cleansing peel. Sa kabutihang palad, ang medicinal material na kailangan para sa grade 4 na spirit cleansing peel ay hindi maituturing na bihira. Kung hindi, maaari lang akong maghanap ng mas mababang grado at magpino ng grade 5 na spirit cleansing peel. Bahagyang bumantong hininga si Alvin. Siyempre,
saganang kanya, kahit isang grade 5 na spirit cleansing pill ay sapat na para maalis ang nakapagpapagaling na lakas ng origin block powder sa katawan ng Little Gold. Whoosh! Ang pill refinement technique ni Alvin ay hindi mas mababa sa kanyang weapons refinement technique, at gumugol siya ng 2 oras bago matagumpay na napino ang grade 4 na spirit cleansing pill. Pagkatapos niyang pakainin ang grade 4 na spirit cleansing pill sa Nahimetei na maliit na gintong mouse, idiniin ni Alvin ang kanyang kamay sa kanyang katawan bago isinama ang kanyang origin energy sa kanyang katawan, at tinulungan niya itong matuno ang nakapagpapagaling na lakas ng tableta. Samantala, malinaw na naramdaman ni Alvin na ang nakapagpapagaling na lakas ng origin block powder sa katawan ng Little Gold ay unti-unting bumababa, at ganap na hindi nito kayang tiisin ang nakapagpapagaling na lakas ng grade 4 na spirit cleansing pill. Pagkatapos ng kalahating oras, ang nakapagpapagaling na lakas ng origin block powder ay ganap na natangay ng labis na lakas ng panggamot ng grade 4 na spirit cleansing pill, at hindi na nito nagawang magdulot muli ng anumang problema. Sa wakas ay nakabawi na sa normal ang Little Gold. Nagpakita ng ngiti ang mukha ni Alvin habang hinahaplos niya ang malambot na likod ng maliit na lalaki, at bumaantong hininga siya. Ang batang ito ay palaging tinatamaan ng kamalasan. Noong una ko siyang makita, siya ay nasa isang auction house. Nang mawala siya sa pagkakataong ito, siya ay talagang nahuli muli, at siya ay naging isang bagay sa auction. His. Samantala, ang 2 maliliit na sawa ay lumabas mula sa manggas ni Alvin upang bumaba sa kaliwa at kanan ng maliit na gintong daga, at pagkatapos ay ang kanilang maliliit na ulo ay nakaunat upang bahagyang kuskusin ang maliit na gintong daga. Squeak squeak! Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na gintong daga ay nagising, at ang una niyang nakita ay ang 2 maliliit na sawa na nakatayo sa magkabilang gilid ng kanyang sarili. Tumili. Kaagad, ang maliit na gintong daga ay tila kumuha ng pampasigla, at siya ay naging isang gintong liwanag na umiwas sa gilid bago maingat na tinitigan ang 2 maliliit na sawa. His. Ang maliit na itim na sawa ay pumitik sa kanyang dila habang nakataas ang kanyang ulo sa harap ng maliit na gintong daga, at ang kanyang tingin ay nagdadala ng kasiyahan sa loob nito habang nakatingin sa maliit na gintong daga. Tumili. Ang gininto ang balahibo sa buong katawan ng maliit na gintong daga ay tumindig na parang may sumabog na nangyari sa balahibo nito, at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumibok. Sa itaas niya, 2 sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw kaagad, at nag-ipon sila ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Ang maliit na itim na sawa ay ayaw na madaig, at 4 na sinaunang sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga ay lumuhad nang makita niya ang eksenang ito, at siya ay bahagyang nawala ng gana. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang maliit na gintong daga ay naging isang gintong liwanag na bumaba sa balikat ni Alvin, at siya ay parang isang maliit na manugang na napinsala. His. Ang 2 maliliit na sawa sa kabilang banda ay sobrang kampante na ngayon, at tumalikod sila upang walisin ang kanilang mga buntot pakaliwa at kanan patungo sa maliit na gintong daga. Hindi napigilan ni Alvin na matawa nang makita niya ang eksenang ito. Hindi niya maiwasang alalahanin na sa nakalipas na mga taon nang ang lakas ng 2 maliliit na sawa ay mas mababa sa maliit na gintong daga, minsang tinalikuran siya ng maliit na gintong daga patungo sa kanila at inalog ang kanyang puwitan upang pukawin sila. Ngunit hindi niya akalain na kung ano ang nangyayari sa paligid. Sa araw na ito, ang lakas ng 2 maliliit na sawa ay nalampasan ang maliit na gintong daga. Binubuli ako ni Kuya Alvin, Little Black at Little White. Ang boses ng Little Gold ng isang batang babae na kaaya-aya sa pandinig ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at napuno ito ng kalungkutan. Little Gold, kung hindi ka lumayo sa pananakit sa kanila noong araw na iyon, ganito ba ang pakikitungo nila sa iyo ngayon? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong daga, at hindi niya napigilan ang pagtawa. Little Gold, ang cute mo. Sa sandaling ito, lumapit si Nympha at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang maliit na gintong daga. Ang maliit na gintong daga ay hindi rin lumaban at hinayaan ang kanyang sarili na hawakan sa mga kamay ni Nympha, at pagkatapos ay kumikislap ang kanyang jade green na mga mata habang maingat niyang pinalaki si Nympha. Salamat!
Salamat, kuya. Para sa pagtulong sa akin na maghiganti. Biglang, isang boses na parang sanggol ang biglang tumunog, at naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Naunawaan niya na hindi ito isang voice transmission at sa halip ay mga salitang binibigkas. Ikaw. Nasa void initiation stage ka pa lang, pero nakakapagsalita ka na. Nanlaki ang mga mata ni Nympha habang nakatingin sa malambot na maliit na gintong daga sa kanyang kamay, at ang kanyang magandang mukha ay natigilan. Halata namang nabigla siya. Hey! Hehe! Ako! I'm very formidable. Itinaas ng maliit na gintong daga ang kanyang maliit na ulo habang kinukusot niya ang kanyang jade green na mga mata, at pagkatapos ay kampante siyang lumingon sa kanyang malambot at mabilog na katawan, na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Nympha na tumawa. 604. Marunong magsalita. Maging si Alvin ay nagulat sa maliit na gintong daga. Sa lahat ng mga taon na iyon, nang makapagpadala si Little Gold ng mga voice transmission noong kakapasok pa lang niya sa void prying stage ay labis na siyang nabigla. Pagkatapos ng lahat, sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, tanging ang void initiation stage na mga demonyong hayop ang makakaunawa sa kakayahan ng pagpapadala ng voice transmission. Kung tungkol sa pagsasalita, iyon ang simbolo ng isang void interpretation stage na demonyong hayop. Ang Rebirth Martial Emperor ay nakaranas ng 2 buhay, ngunit hindi pa nakakita ng demonyong hayop na maaaring magsalita bago tumuntong sa void interpretation stage. Ngunit ngayon, isang espesyal na pag-iral ang lumitaw sa harap ni Alvin. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Normally, ang Void Initiation Stage Demon Beast ay nakakapagpadala ng voice transmission, ang Void Interpretation Stage na mga Demon Beast ay nakakapagsalita, at ang Void Transformation Stage na mga demonyong hayop ay maaaring maging tao. Panay ang tingin ni Alvin sa maliit na gintong daga na nakapatong sa kamay ni Nympha bilang kasiyahan, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang puso. Gayunpaman, Little Gold. Nagawa niyang magpadala ng mga voice transmission sa void prying stage, at ngayon ay nakakapagsalita na siya pagkatapos makapasok sa void initiation stage. Kung ito ay naaayon sa pattern na ito. Kung gayon hindi ba siya magkakaroon ng anyong tao kapag siya ay tumuntong sa void interpretation stage? Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Nympha. Tumingin si Alvin kay Nympha at nagtanong. Kailan nagsimula ang Little Black at Little White na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice transmission? Void Initiation Stage. Sinabi ni Nympha, praktikal na lahat ng Void Initiation Stage na mga demonyong hayop ay nakakapagpadala ng mga voice transmission, ito ay napaka-normal. Ngunit ang Little Gold na makapagsalita ay isang bagay na hindi ko kayang ibalot sa aking ulo. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga si Alvin sa sarili, ang Little White at Little Black ay parang ordinaryong demonyong hayop at nakapagpadala lamang ng mga voice transmission sa Void Initiation Stage. Ngunit ang Little Gold ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nympha, may isang bagay na hindi mo alam. Noong ang Little Gold ay nakalusot pa lang sa void prying stage noong mga nakaraang taon, nakipag-ugnayan na siya sa akin sa pamamagitan ng voice transmission, sabi ni Alvin. Ano? Si Nympha ay natigilan ng isa pa, at pagkatapos ay tinitigan niya ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay habang maingat niyang sinusukat ang maliit na gintong daga. Napakakakaiba ng batang ito. Kung magpapatuloy ito, hindi ba siya magkakaroon ng anyong tao at direktang maging demonyo, kapag naabot na niya ang Void Interpretation Stage? Wala pa akong narinig na demonyo, sa Void Interpretation Stage. Nang magsalita siya dito, umiling si Nympha, at ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pagtataka at pagkalito. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit magiging espesyal ang Little Gold. Kaya sa ganitong paraan, talagang kakaiba ang batang ito. Napatingin si Alvin sa maliit na gintong daga at bumantong hininga. Squeak squeak, ang munting gintong daga ay sumigaw bago tumingin sa 2 maliliit na sawa. Kayong dalawa ay hindi makapagsalita. Kayong dalawa ay hindi kasing kilabot ko. Umiling si Alvin at tumawa ng mapait nang makita niya ang maliit na gintong daga na talagang nangangahas pa ring pukawin ang Little Black at Little White.
Swish! Swish! Isang itim at puting kidlat ang dumaan, na natakot sa maliit na gintong daga hanggang sa pumulupot siya sa mga kamay ni Nympha. Ang isang tao. Isang taong may karangalan. Hindi. Hindi gumagamit ng puwersa. Ngunit dahilan. Ang mga salita ng maliit na gintong daga ay pumasok sa tenga nina Alvin at Nympha, na naging dahilan upang hindi nila maiwasang matigilan, at pagkatapos ay nagkatinginan sila at humagalpak sa tawa. Saan natutunan ng batang ito ang lahat ng ito? Ang swerte ng Little Gold ay hindi masama. Maaari natin siyang dalhin sa Sword Monarch's treasure sa pagkakataong ito, at marahil ay may magandang kapalaran siya doon, sabi ni Nympha. Tumango si Alvin. Sa mga sumunod na araw, hindi lumabas sina Alvin at Nympha, at ginugol nila ang kanilang oras sa inn. Walang kamalay-malay, ang napagkasunduang petsa kasama ang iba pang may-ari ng Jade Swords ay dumating na, samantalang, sina Alvin at Nympha ay nagtungo sa Pheasant Ridge. Ang Pheasant Ridge ay matatagpuan sa hilaga ng Imperial City ng Eastern Mulberry Empire, isang malawak na tagaytay ng bundok na 10-10 beses na mas malaki ang laki kung ihahambing sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Big Brother Alvin, kapag nagsama-sama tayo sa kanila at nakarating sa Sword Monarch's treasure na iyon para buksan ito gamit ang siyam na Jade Sword, dapat ko bang i-freeze silang lahat sa popsicle? Sa ganoong paraan, wala nang makakalaban para sa mga bagay sa Sword Monarch's treasure kasama natin. Ang magagandang mata ni Nympha ay kumislap habang inihayag niya ang ngiti ng isang demonyo. Kahit na si Alvin ay may naisip na tulad nito mula pa noon, nakaramdam pa rin siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang marinig niya itong sinabi ni Nympha, at pagkatapos ay nanginig ang kanyang puso. Ang batang babaeng ito na si Nympha ay talagang isang kumpletong munting demonyo. Sa kabutihang palad, magkaibigan tayo at hindi magkaaway. Hindi na kailangan. Umiling si Alvin at tinanggihan ang plano ni Nympha. Sa huling 2 araw, bukod sa cultivation, isinasaalang-alang niya ang maraming bagay na may kaugnayan sa Sword Monarch's treasure. Ang Sword Monarch's treasure ay walang alinlangan na iniwan ng isang martial monarch. Ito ay isang bagay na maaaring makita mula sa pangalan nito lamang. Ang mga kayamanan na naiwan ng martial monarchs at martial emperors ay kadalasang laro na sadyang ginawa nila. Marahil ay magkakaroon ng maraming kayamanan sa loob nito, ngunit magkakaroon ng kaukulang mga pagsubok. Sa lahat ng mga taon na iyon, ang Rebirth Martial Emperor ay minsang naglaro ng katulad na laro. May isang pagkakataon, sinadya niyang magbukas ng treasure vault, at sa huli, lahat ng taong pumasok ay nagwakas. Nang mag-isip siya hanggang dito, bahagyang natakot si Alvin. Sa mga mata ng mga kakilakilabot na martial monarch at martial emperors, kahit na ang pagkakaroon sa void transformation stage ay hindi naiiba sa isang langgam. Mahirap para sa pagkamatay ng isang langgam na makaapekto sa kanilang estado ng pag-iisip. Para sa kanila, ang mga laro na kanilang nilikha ay mga pag-iral lamang na nagbibigay sa kanila ng libangan. Nympha, pag-isipan mo ito. Kahit na may mga kayamanan sa Sword Monarch's treasure na iyon, tiyak na hindi ito madaling makuha. Dahil sinusundan nila tayo, maaari nating hayaan silang hanapin ang daan patungo sa lugar, at maaari tayong kumuha ng mas kaunting panganib. Sinabi ni Alvin kay Nympha, kung talagang makakatagpo tayo ng ilang kayamanan doon, hindi pa huli para sa iyo na kumilos sa oras na iyon. Sa anumang kaso, dapat walang sino man sa kanila ang maihahambing sa iyong lakas. Napag-isipang mabuti ni Kuya Alvin sa huli. Sige, gagawin natin iyon. Ang mungkahi ni Alvin ay nakakuha ng pagsang-ayon ni Nympha, at pagkatapos ay isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nympha. Paborito ko ang pag-agaw ng mga bagay mula sa iba. Noong maliit pa ako, lagi kong inaagaw ang mga laruan ni Gigi. Gigi. Natigilan si Alvin nang marinig niya si Nympha. Sino yun? Ang mga mata ni Nympha ay puno ng tusong ekspresyon. Siya ay anak ng aking uncle mo, at kalahating buwan siyang matanda sa akin. Mula noong kami ay maliit, ang paborito kong bagay ay ang agawin ang kanyang mga gamit, samantalang siya ay umiiyak sa bawat pagkakataon. Hindi nakaimik si Alvin, at tahimik siyang nagdalamhati para kay Gigi.
Kasunod nito, binawi ni Alvin ang Jade Sword at nakipag-ugnayan sa iba pang may-ari ng mga Jade Sword sa pamamagitan ng Void Transmission Inscription. Squeak squeak! Inilabas ng maliit na gintong daga ang kanyang ulo mula sa manggas ni Alvin, at pagkatapos ay sumigaw siya ng 2 beses habang curious niyang sinusukat ang paligid. Pagkatapos ng 2 araw ng paggaling, ang espiritu ng maliit na gintong mouse ay mataas. His. Sa kabilang panig, ang 2 maliliit na sawa ay inilabas ang kanilang mga ulo mula sa manggas ni Nympha, at sila ay pumitik ng kanilang mga dila at hindi nakalimutang tumingin ng pag-alit sa maliit na gintong daga. 2 tanga na hindi marunong magsalita. Ang parang bata na boses ng maliit na gintong daga ay sa wakas ay nakapagpatuloy na ngayon. Ngunit ang kanyang mga salita ng panunukso ay nagpagalit sa 2 maliliit na sawa. Kung hindi dahil sa pagpapakalma ni Nympha sa 2 maliliit na sawa, malamang na nakatumbok na sila para labanan ang maliit na gintong daga. Little Gold, hindi mo na ito magagawang muli. Kung gagawin mo iyon, pagkatapos ay wala akong pakialam sa iyo at hahayaan ang Little Black at Little White na makipagsapalaran sa iyo ng maayos. Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong daga, tinatakot siya hanggang sa mapaglarong inilabas niya ang kanyang dila at bumalik sa manggas ni Alvin, at hindi na siya nakagalaw pagkatapos noon. Little Black, Little White, pareho kayong magtago muna, sabi ni Alvin sa 2 maliliit na sawa bago tumawag kay Nympha. Nympha, pupunta tayo dyan. Ang grupo ng 2 ni Alvin ay direktang tumungo sa hilaga ng Pheasant Ridge. Nang makarating sila sa himpapawid sa itaas ng bangin na naglalaman ng mga umaawit na ibon at mabangong bulaklak, tumingin si Alvin sa bangin sa ilalim niya. Nympha, bababa na tayo. Ito ang lugar na napagkasundoan kong makipagkita sa kanila. Kasunod nito, bumaba sina Alvin at Nympha sa bangin. Sa kasalukuyan, 4 na tao na ang naghihintay sa bangin. Ang 4 na taong ito ay hinati sa 2 grupo. Ang isa sa mga grupo ay nabuo mula sa 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit. Ang iba pang grupo ng mga gawa ng isang matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang azure-clothed matandang lalaki. Samantala, lahat silang 4 ay natulala nang makita nilang lumitaw sina Alvin at Nympha. Isang binata sa paligid ng edad na 25 at isang batang babae sa paligid ng edad na 15 o 16. Ito ba ay isang pares ng nawawalang kapatid? Hindi akalain ng 4 na isa sa 2 taong ito ay may hawak ng Jade Sword. Cute little lady, naligaw ba kayo ng kuya mo? Ang matatag na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong, at pagkatapos ay tumingin siya kay Nympha bago bahagyang ngumiti at nagtanong, at ito ay parang isang matanda na nanliligaw sa isang bata. Ikaw kasi. Hindi pa nakapag-react si Nympha nang si Alvin na nakatayo sa gilid ay napabulalas na sa mahinang boses. Ikaw. Ang matatag na nasa katanghaliang lalaki ay hindi maiwasang matigilan nang marinig niya si Alvin, at pagkatapos ay hindi niya napigilan na palakihin si Alvin. Kuya, kilala ba kita? Although hindi mo ako kilala, pero more than once or twice na tayong nag-communicate before this, di ba? Hindi mo maiiwasan ang aking boses, di ba? Naningkit ang mga mata ni Alvin habang dahan-dahan siyang nagsalita. Nang magsalita ang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakilala ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan, ito mismo ang unang nagtataglay ng Jade Sword na nakipag-ugnayan kay Alvin, ang may-ari ng malakas na boses. Ikaw. Ikaw kasi. Sa wakas ay nag-react ang matapang na lalaking nasa katanghaliang gulang, at pinalaki niya si Alvin na parang nakatingin sa isang multo bago tumawa ng mapait. Hindi ko talaga akalain na napakabata mo talaga. Nang matapos siyang magsalita, ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap kay Nympha sa gilid ni Alvin, at hindi siya nakaimik. Ang lalaking ito ay nagdala ng isang batang babae. Sa tingin ba niya ay laro ang Sword Monarch's treasure? Tinatawag akong Domang, kuya, ano ang pangalan mo? Tanong ng middle-aged man. Alvin, sabi ni Alvin. Kaya si kapatid na Alvin. Kapatid na Alvin, ito si Elder Ho, siya ay nakatatanda sa akin. Samantala, ipinakilala ng matapang na nasa katanghaliang gulang ang matandang asul na nakadamit kay Alvin. Kuya Ho.
Bahagyang ngumiti si Alvin upang batiin ang matanda. Ma'am. Walang pakialam na tumango lang si Elder Hu kay Alvin bago siya tuluyang binaliwala. Malinaw, hindi sineseryoso ni Elder Hu si Alvin. Hindi ito pinansin ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang edad ay naroroon para makita ng lahat, at ito ay talagang hindi sapat upang makuha ang atensyon ng iba. Ngunit hindi ito pinansin ni Alvin, ngunit hindi ito nagustuhan ni Nympha sa tabi niya. Geezer, hindi mo ba narinig na binati ka ng Kuya Alvin ko? Kinasusuklaman ng batang banibin na ito ang mga matandang kambing na tulad mo na minamaliit ang iba dahil sa pagiging matanda. 605. Gusto siyang pigilan ni Alvin, ngunit huli na siya. Ang batang babaeng ito na si Nympha ay palaging malayang nagsasalita ng kanyang isipan at nakikipagtalo hanggang sa kamatayan. Bata, mag-ingat, ang kasawian ay nanggagaling sa bibig. Bahagyang lumubog ang mukha ng matanda na nakadamit ng Asher, at pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Nympha na may nakatagong mapuputik na mga mata na kumikislap na may layuning pumatay. Nanggagaling sa bibig ang kasawian. Matandang kambing, gagawin ko. Paano ito matiis ni Nympha nang marinig niya ang mga pagbabante ng matanda? Nawala agad ang galit niya. Nympha. Samantala, iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Nympha, at pagkatapos ay bahagyang umiling siya habang nagpapadala ng voice transmission. Hindi na kailangang kumilos ng masama tulad niya. At saka, hindi naman masama ang lakas ng matandang ito, kapag nakapasok na siya sa Sword Monarch's treasure at nakahanap ng ilang kayamanan, maaari na natin itong agawin mula sa kanya. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay hindi katumbas ng halaga. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang lumuwag ang ekspresyon ni Nympha, at siya ay umungol. Matandang kambing, bilang paggalang kay Kuya Alvin, itong batang binibining ito ay hindi makikipag-away tungkol dito. Kasabay nito, ang mga bakas ng nasa sabik na ningning ay lumitaw sa mga mata ni Nympha, at pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Big Brother Alvin, tama ka. Kapag ang matandang kambing na ito ay nakahanap ng kayamanan, aagawin natin ito sa kanya at magiging dahilan para dumura siya ng dugo sa galit bago siya patayin. Ang pagpapadala ng boses ni Nympha ay nagdulot kay Alvin ng lamig na damaloy sa kanyang gulugod, at hindi niya naiwasang magdalamhati ng tahimik para sa matanda na nakadamit Asher. Ang matandang ito ay hindi nakasakit ng iba, ngunit nang ahas na sakta ng maliit na diablo na ito. Ikaw. Ang ekspresyon ng matanda ay namumula sa galit dahil sa pagagalitin ng isang batang babae sa edad na 15 o 16, at ang kanyang katawan ay nanginag. Nang makita niyang malapit ng magalit ang matandang nasa tabi niya, dali-dali siyang pinigilan ng kalapit na domang. Elder Hu? Dahil nakipagkompromiso na ang young miss na ito, hindi na kailangang ipagpatuloy pa ang pag-aalala tungkol dito sa kanya. Hayaan mo na lang. Malamig na bumantong hininga si Elder Hu, at sa huli, nakinig siya kay Domang at hindi umimik. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang matanda. Ang paglilinang ng matanda ay hindi nakatakas sa harap ng kanyang espiritual na lakas. Ang matandang ito ay isang pag-iral sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Sa mga tuntunin ng lakas, may hahambing siya sa Grand Elder ng Daemon Clan na tinatakan sa yelo ni Nympha at namatay sa mga kamay ni Alvin. Samantala, muling bumalik sa kapayapaan ang bangin, samantalang, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa gilid ay sinusukat na ngayon sina Alvin at Nympha gamit ang mga mata na nagpapakita ng kakaibang ningning na hindi mahahalata. Hindi alam kung ano ang iniisip nila. Whoosh! 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 Maraming figure ang bumaba sa bangin mula sa itaas. Hindi nagtagal ay dumating na ang natitirang 5 grupo ng mga tao bilang itinalaga. Ang mga taong ito ay dumating sa 2 grupo. Sa kasalukuyan, nang lumitaw ang iba pang 5 grupo ng mga tao, hindi nila maiwasang mamangha nang makita nila ang kombinasyon nina Alvin at Nympha. Mayroon din silang mga Jade Sword. Sa lalong madaling panahon, may isang tao na tumingin kay Alvin at nagtanong na may pagdududa. Hindi na nagsalita pa si Alvin, sabay taas ng kanyang kamay, binawi niya ang Jade Sword na pag-aari niya mula sa kanyang spatial ring, at kumaway siya sa harap ng mga taong nagdududa sa kanya.
Kaagad, lahat ng mga taong iyon ay hindi na nagsalita pa. Young man, kung ako sa iyo, nakahanap ako ng senior para pumunta sa Sword Monarch's Treasure Vault kasama ko. Masyado kang padalos-dalos. Isang matanda na may berdeng damit na medyo mabait ang umiling at bumaantong hininga. Ang mga panganib ng Sword Monarch's Treasure ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ito ay tiyak na dahil dito na walang sinuman ang nang-ahas na tingnan ang mga panganib sa loob nito. Ang hindi alam ay walang alinlangan ang pinaka-nakakatakot. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kung mas malakas ang lakas ng isang tao, mas maraming pagkakataon na kailangan niyang mabuhay at makuha ang kapalaran na pag-aari ng sarili. Salamat sa paalala, Senior. Napangiti si Alvin nang may pasasalamat sa paalala ng matanda. Pero alam ni Junior ang sitwasyon, at hindi ko guguluhin si Senior na mag-alala sa akin. Ang iba ba ay nagdala ng kanilang mga Jade Sword? Samantala, binawi ng isa pang tao ang kanyang Jade Sword at tinanong ang iba. Sa loob ng ilang sandali, ang iba pang 7 grupo ng mga tao ay binawi ang kani-kanilang mga Jade Sword at ipinakita ito sa mga mata ng lahat. Ang 9 na Jade Sword ay pinagsama-sama. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na ang Jade Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-vibrate bigla, at parang pinatawag ito at apurahang gustong tumakas sa kanyang mga kamay. Ang mga Jade Sword ng iba pang 8 tao ay halos pareho. Ang 9 na Jade Sword ay nanginginig na ngayon, at bawat solong Jade Sword ay nakatutok sa parehong lugar. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay ang parehong lugar. Ayon sa alamat, kapag ang 9 na espada ay pinagsama sa isa, ang mga ito ay magiging isang ganap na bagong Jade Sword na gagabay sa atin patungo sa Sword Monarch's Treasure. Samantala, nagsalita si Domang na may hawak na Jade Sword. Lahat, paano natin payagan ang 9 na espada na magsama sa isa ngayon at hanapin ang Sword Monarch's Treasure? Nang matapos magsalita si Domang, tumingin siya sa paligid. Wala akong tutol. Nagkibit balikat si Alvin na may walang pakialam na ekspresyon. Wala rin akong tutol. Wala akong tutol. For a time, bukod kay Domang na nagpahayag ng mungkahi, umiling ang isa pang 5 tao na may hawak na Jade Sword sa kanilang mga kamay. Kasama sina Alvin at Domang, 7 tao ang sumang-ayon na direktang payagan ang 9 na espada na magsama sa isa at hanapin ang Sword Monarch's Treasure. Tanging ang natitirang 2 tao na may hawak na Jade Sword ang hindi nagpakilala sa kanilang paninindigan. Ang isa sa kanila ay tiyak na isa sa 2 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may berda na damit na dumating sa bangin noong unang panahon. Ang isa pang tao ay isang payat na matandang lalaki na may pares ng naka-cross eyes. Samantala, napansin ni Alvin na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaburden ng damit at ang payat na matandang lalaki ay biglang nagkatinginan bago tumingin sa kanya ng sabay. Sa mas tiyak na pagsasalita, tumingin sila sa kanya at kay Nympha na nasa tabi niya. Anong gusto niyong dalawa? Medyo malungkot ang mukha ni Domang. Wala lang. Nararamdaman lang namin na may mga taong walang kwalifikasyon para humawak ng Jade Swords. Bakit hindi nila ibigay ang Jade Sword at ibigay ang 2 posisyon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit na may hawak na Jade Sword ay tumingin kay Alvin habang umiiling ito. Para siyang nagsasalita ng isang bagay na walang gaanong kahalagahan. Eksakto. Ang payat na matandang lalaki na kaparehong nakahawak sa isang Jade Sword ay tumango bilang pagsang-ayon. Mayroon pa akong kaibigan na nasa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Orihinal na hindi ko balak na dalhin siya sa akin, ngunit, mula pa may 2 pang posisyon ngayon, I intended to call him over now. Siya ay isang pag-iral sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage, at kung papasok siya sa Sword Monarch's Treasure kasama natin, malaki ang maitutulong niya sa atin. Ang payat na salita ng matanda ay naging sanhi ng maraming mga tao na ang mga mukha ay naging malungkot upang makahinga ng maluwag. Eksakto, wala silang alam sa mga panganib sa loob ng Sword Monarch's Treasure, ngunit isang bagay ang matitiyak nila, kung mas malakas ang kanilang lakas, mas mataas ang kanilang tsansa na mabuhay doon. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay bumaba kina Alvin at Nympha.
Marahil, sa kanilang mga mata, kung papasok sa Sword Monarch's treasure ang isang binata na nakasuot ng violet na nasa edad 25 at isang batang babae na may dilaw na damit na nasa edad 15 o 16, ang binata at dalaga ay walang maitutulong sa kanila at magiging pabigat lamang sa kanila. Ngunit bagaman ang iba ay nag-iisip sa ganitong paraan, hindi sila nagsasalita, at malamig lamang silang nakamasid sa gilid at hinayaan na umunlad ang sitwasyon. Kasama rin sa mga taong ito si Domang. Pagkaraan ng maikling sandali, sina Alvin at Nympha ay napaliligiran mula sa apat na sulok ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na may berde na damit, ang payat na matandang lalaki, at isang matandang babae na kulay abo ang damit. Ang apat na pares ng mga titig na ito ay may pag-iimbot na tumitig sa Jade Sword sa kamay ni Alvin. Anak, kung ibibigay mo ang Jade Sword at aalis ka kaagad. We can spare your life. Eksakto. Hanggat ibigay mo ang Jade Sword at isuko ang dalawang batik na iyon, kung gayon dahil walang masamang damdamin sa pagitan natin, hindi na namin kailangang gumawa ng hakbang laban sa iyo. Anak, kung matino ka, ibaba mo ang Jade Sword at FK off. Ang apat na tao ay tumingin kay Alvin at ang kanilang mga salita ay puno ng pagbabanta. Sa loob ng bangin, malapit nang sumiklab ang labanan. Siyempre, mayroon ding 5 grupo ng mga taong nanunood ng palabas. Kuya Alvin. Si Domang na nakatayo sa di kalayuan ay nakakunot ang noo, bahagyang hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang panunood nito, at humakbang siya pasulong at gustong tulungan si Alvin. Domang. Samantala, pinigilan siya ng matanda na nakadamit ng Asher sa gilid ni Domang. Huwag kang makialam sa ganitong sitwasyon. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Nanigas ang figure ni Domang, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Alvin na may guilty na tingin bago bumantong hininga, at binawi niya ang kanyang mga yapak sa huli. Ang eksenang ito ay malinaw na napansin ni Alvin. Kasabay ng pag-init ng puso niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang galit. Siyempre, ang galit na ito ay nakadirekta sa matanda na nakadamit ng Asher. Brother Alvin, ibigay sa kanila ang Jade Sword. Ano man ang nilalaman ng Sword Monarch's treasure, lahat ng iyon ay haka-haka, at ang buhay mo lang ang totoo at pinakamahalaga. Ang voice transmission ni Domang ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Gusto ni Domang na hikayatin si Alvin na ibigay ang Jade Sword at umalis. Natural na alam ni Alvin na mabuti ang ibig sabihin ni Domang. Kahit ano paman, ikaw lang ang pumukaw ng intensyon na tulungan ako at hikayatin ako sa lahat ng mga taong naruroon. Ako, si Alvin, ay tatandaan ang pabor na ito. Tumango si Alvin kay Domang, at pagkatapos magsalita ng ilang sandali sa pamamagitan ng voice transmission, iniban niya ang paksa. Pero hindi sina Tom, Dick, at Harry ang may kakayahang agawin ang Jade Sword sa kamay ko. Natigilan si Domang. Mahirap para sa kanya na isipin kung saan eksaktong nakuha ng binatang ito ang napakalaking kumpiyansa. Kahit na ang kanyang likas na talento ay mas mataas, ang isang binata na mukhang nasa edad na 25 ay higit sa lahat ay isang martial artist na kakatungtong pa lamang sa Void Initiation Stage. Tulad ng para sa iba pang batang babae na nasa edad na 15 o 16, ang kanyang kakayahang lumipad ay nagulat na sa kanya. Sa ganang kanya, ang batang babae ay higit sa lahat ay isang henyo na martial artist na katatapos lang pumasok sa Void Prying Stage. Anak, bibigyan kita ng isa pang 5 paghinga ng oras upang isaalang-alang. Sa oras na iyon, kung hindi mo pa rin ibababa ang Jade Sword sa iyong kamay, kung gayon ikaw at ang batang babaeng ito ay patay na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit na may hawak na Jade Sword ay nagbanta sa isang mahigpit na boses. Ikaw ay napakabata at nagtataglay ng marami pang magagandang taon. Hindi na kailangang itapon ang iyong buhay para sa isang Jade Sword. Ang payat na matandang lalaki ay walang ekspresyon ang mukha habang nakatingin kay Alvin, at bagaman ang kanyang tono ay flat, ngunit ito ay naglalaman ng hangarin na pagpatay na nakatago sa loob. Kahit na nahaharap siya sa pananakot ng iba, ang ekspresyon ni Alvin ay kalmado pa rin tulad ng dati, at parang hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Nympha na nasa tabi niya at nakangiting nagtanong.
Nympha, may gustong mangagaw ng Jade Sword natin at kumuha ng mga spot para makapasok sa Sword Monarch's treasure. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Walang nakapansin na noon pa man ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit, ang payat na matandang lalaki, at ang matandang babae na kulay abong nakadamit ay napalibutan, ang isang kinang ng pananibik ay bahagyang lumabas mula sa kaibuturan ng mga tingin ni Nympha. 606. Sa kasalukuyan, nang marinig niya si Alvin, ang ekspresyon ni Nympha ay nagpakita ng isang magaan na ngiti na maaaring magpabaligtad sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Kuya Alvin, ano sa palagay mo? Tumingin si Nympha kay Alvin na may intensyon na payagan si Alvin na magdesisyon. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi tiningnan ni Nympha ang 4 na taong nakapaligid sa kanila sa mata. Marahil sa kanyang mga mata, ang 4 na taong ito ay hindi karapat-dapat na tingnan niya sila sa mata. Sa palagay ko ay maaari nating hayaan silang matikman ang kanilang sariling gamot. Halimbawa, hayaan silang pumili kung ibababa ang Jade Sword o maging makapal ang ulo at mamatay. Walang pakialam na nagsalita si Alvin, at nang matapos siyang magsalita, ang kanyang tingin ay dumaan sa 4 na tao na nakapaligid sa kanya at kay Nympha. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, lahat ng tao sa paligid ay hindi maiwasang matigilan. Nabaliw na ba ang binatang ito? Halatang nililigawan niya si kamatayan. Walang tumingin ng mabuti kay Alvin. Kumunot ang noo ni Domang, sa una ay may gusto siyang sabihin, ngunit nang makita niya ang kumpiyansa na ipinalabas ng mga mata ni Alvin, sa halip ay bahagyang nag-alinlangan siya ng ilang sandali. Saan kinukuha ni Brother Alvin ang ganoong kalaking kumpiyansa? Napuno ng kuryosidad ang puso ni Domang. Subconsciously, nagkaroon siya ng malakas na pakiramdam ng intuition na ang pagtitiwala ni Alvin ay tila hindi isang bagay na walang dahilan. Ang 4 na tao na nakapaligid kay Alvin ay natigilan saglit nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Ang payat na matandang lalaki ang unang nag-react, at galit na sinabi niya, mukhang pareho kayong ayaw ibigay ang Jade Sword. Dahil ganoon iyon, kung gayon ang matandang ito ay magpapadala sa inyo. Sa sandaling matapos magsalita ang payat na matandang lalaki, kumislap siya tulad ng isang agila na bumulusok patungo kay Alvin. Ang kanyang malawak na origin energy ay namuo sa kanyang kamay, nagiging mga palm print na tumatakip sa kalangitan, at ito ay bumubuo ng langit na sumasaklaw sa lambat na bumabalot patungo kay Alvin. Whoosh! Sa kalangitan, lumitaw ang 10 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Ika-7 antas ng Void Initiation Stage. Tumaas ang kilay ni Alvin. Emph! Sa sandaling ito, isang malamig na singhot ang biglang tumunog. Si Nympha na nasa tabi ni Alvin ang kumilos, na itinaas ang kanyang kamay, ang malamig na hangin ay humampas upang salubungin ang payat na matanda, samantalang, ang payat na figure ng matanda ay agad na huminto sa kalagitnaan. Ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang ice sculpture na konektado sa lupa, at hindi siya gumagalaw kahit kaunti. Ang mga bakas ng palad na nakatikip sa kalangitan ay nagkalat sa pamamagitan ng malamig na hangin na napakalamig sa sukdulan, at ito ay nagbago sa kawalan. Ang bangin ay ganap na nakamamatay na tahimik gaya ng inaasahan. Ang lahat ay nakatitig ng blanko sa eksenang nasa harapan nila, at sila ay lubos na natulala. Sa loob ng ilang sandali, tanging tunog ng simoy ng hangin ang maririnig sa bangin. Ang isang mahusay na eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-7 antas ay na-freeze sa isang popsicle ng isang batang babae sa paligid ng edad na 15 o 16 na may pagtaas ng kanyang kamay. Matanda. Ang kulay abong matandang babae ay namutla sa ekspresyon habang siya ay bumulala sa kalungkutan at sumugod patungo sa ice sculpture na may layuning iligtas ang matandang lalaki na nanlamig sa loob. Itago mo ang kamay mo. Samantala, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit ay naging malungkot sa ekspresyon habang nagmamadaling sumigaw para pigilan siya. Sa kasamaang palad, huli pa rin ang kanilang babala. Nang mahawakan ng kamay ng matandang babae ang kulay abong nakadamit sa ice sculpture. Basag! Isang kahindik-hindik na bitek ang agad na nahati sa ice sculpture, at ito ay parang sapot ng gagamba habang kumalat ito sa paligid. Kapag ang mga bitek ay kumalat sa limitasyon.
Bang! Ang ice sculpture ay nagbagong anyo sa hindi mabilang na piraso ng yelo na bumagsak sa lupa, samantalang, ang katawan ng payat na matandang lalaki na nagyelo sa loob ay nagkapira-piraso kasama ang ice sculpture. Kahit namatay na ang matanda, wala siyang iniwan kahit isang bakas ng dugo. Ang kakaibang tagpo ay naging sanhi ng paghingal ng mga taong nakabangon mula sa kanilang pagkagulat. Matanda. Matandang lalaki. Natigilan ng matandang babae, ganap na natulala. Pinatay niya ang sarili niyang asawa. Gusto kitang patayin. Sa sobrang galit niya, nawalan ng katwiran ang matandang babae at binaliwala ang kanyang buhay habang sumusugod siya sa nimfa. Kitang-kita ang kinalabasan. Nag-transform din ang matandang babae bilang isang ice sculpture, at nakatayo siya doon na may kakaibang poster. Kasabay ng malamig na pagsinghot ni Nympha at bahagyang itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang ice sculpture na tumakip sa matandang babae sa loob ay agad na nabasag sa hindi mabilang na piraso. Sinundan ng matandang babae ang yapak ng kanyang asawa. Nakakakilabot na ice concept. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Domang, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit magiging tiwala si Alvin. Kaya lumabas na ang gayong eksperto ay umiiral sa panig ni Alvin. Ang pagpatay sa dalawang martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok at pagputol ng damo. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata ay mahihirapan siyang paniwalaan ito. Ang isang batang babae na mukhang 15 o 16 sa karamihan ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na paglilinang. Ang pinakamahalaga, mula sa simula hanggang sa katapusan, ng 2 beses na umatake ang batang babae, ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi pa ganap na napalitan ng mga sinaunang may sungay na dragon silhouette nang tumigil na siya sa pag-atake, at naging sanhi ito upang hindi makita ng iba kung ano talaga ang kanyang cultivation. Demonyo! Sa sumunod na sandali, biglang may pumasok sa isip ni Domang. Matapos ang pag-iisip na ito ay bumangon, mahirap nang magwatak-watak. Ang isang void transformation stage na demonyong hayop ay nakakuha ng anyong tao, at tinawag itong demon. Ito ay isang bagay na karaniwang kaalaman. Pinakamahalaga, matapos ang isang void transformation stage na demonyong halimaw ay kumuha ng anyo ng tao, nagkaroon ito ng pagkakataon na bumuo ng panlabas na anyo nito ng mag-isa. Ayon sa alingaw-ngaw, ang ilang mga demonyo na may kakaibang ugali ay gustong ibahin ang kanilang sarili sa hitsura ng mga bata ng tao. Sa foreign lands, kadalasan ay napakalamang na ang mga taong bata na mukhang nasa 7 o 8 taong gulang ay mga void transformation stage demons, at ang kanilang mga lakas ay lubhang nakakatakot. Hindi lang si Domang, maraming tao ang may katulad na iniisip. Siya. Ang katawan ng matandang lalaki na tinatawag na Elder Hu na nakatayo sa gilid ni Domang ay nagsimulang manginig ng hindi mahahalata. Nang maalala niya ang hidwaan nila ng dalaga kanina, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa kanyang puso. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa batang babae sa oras na iyon, maaari niyang isipin ang kahihinatnan. Ang batang babae ay pumatay ng mga martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage tulad ng pagpuputol ng damo at pagkatay ng manok. Hindi niya akalain na mas magaling pa siya sa mga martial artist sa ikapitong antas na Void Initiation Stage. Kasama ng mga tingin ni na Alvin at Nympha na gumagalaw upang barilin ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may burden na damit na nakapalibot sa kanila, ang mga tingin ng ibang tao ay sabay-sabay ding bumaba sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, ang kanilang mga titig ay puno ng awa. Pareho kayong mga taong pumatay sa lahat ng nakatataas sa Daemon Clan kabilang ang kanilang Grand Elder at Patriarch, 2 araw na ang nakakaraan. Naalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may hawak ng Jade Sword ang insidente na nagdulot ng maraming talakayan sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire 2 araw na ang nakalipas mula noong unang beses nang umatake si Nympha. Ngayon ay kinailangan niyang iugnay ang pangyayaring iyon sa batang babae na nakadamit na dilaw sa harap niya dahil ang kanilang mga pamamaraan ay masyadong magkatulad. Naaalala ko na ngayon.
Ang isang matandang lalaki na nanunood ay hindi maiwasang mapasigaw sa gulat. Nabalitaan ko na 2 araw na ang nakakaraan, isang nakakatakot na batang babae na nakauunawa sa ice concept ang gumawa ng mga eskultura ng yelo sa lahat ng nakatataas sa Damon Clan bago sila pinatay. Kaya siya iyon. Nabalitaan ko rin ang insidenteng iyon. Kumbaga, kayang-kaya ng batang babae na iyon na pumatay ng mga martial artist sa 8th level void initiation stage sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Mukhang may tatamaan ng kamalasan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid sa diskusyon. Wala silang kahit katiting na awa sa 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na namumutla at nanginginig. Sa ugat ng lahat, ang insidente ay isang bagay na dinala sa kanilang sarili ng 2 nasa katanghaliang gulang at hindi nila masisisi ang iba. Kapag lumabas ka sa mundo, kailangan mong bayaran ang iyong mga utang sa huli. Ibibigay ko sa iyo ang Jade Sword, ibibigay ko sa iyo ang Jade Sword ko. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na Jade Sword ay kinuha ang Jade Sword bilang isang mainit na kamote sa sandaling ito, at nagmamadali niyang itinapon ito sa ibaba ng pagkain ni Nympha habang nagsasalita siya sa takot. Iyo ang Jade Sword. Binibigyan namin ng pagkakataon na makapasok sa Sword Monarch's treasure, aalis na kami, aalis na kami. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap kay Nympha nang may takot, at nang mapansin niyang walang ekspresyon ang mukha ni Nympha, huminga siya ng malalim bago ang origin energy ay bumubulusok sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay sumunog sa kalangitan. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay agad na sumunod nang makita niyang umalis ang kanyang kasama. Bigyan kayong 2 ni Kuya Alvin ng pagkakataon, at pareho kayong hindi pinapahalagahan ito ng maayos. Mabagal na nagsalita si Nympha gamit ang boses na gumagalaw na parang oriole, ngunit nang pumasok ito sa pandinig ng lahat ng naroroon, sa halip ay hindi ito naiiba sa boses ng demonyo. Whoosh! Kasabay ng pagtataas ni Nympha ng kanyang kamay, isang malakas na unos na napakalamig ng lamig ang tangayan at bumaril sa kalangitan. Agad na tumigas ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na katatapos lang umakyat sa langit, at sila ay nag-transform sa 2 yelong eskultura na lumutang sa kalangitan, at sila ay malumanay na kumikinang sa ilalim ng sinag ng nakakapasong araw. Ang origin energy sa kanilang mga katawan ay walang tigil na pinipigilan, at pagkatapos ng maikling sandali, ito ay ganap na naubos. Ang 2 ice sculpture ay nawala ng suporta ng origin energy at bumagsak sa lupa upang mabasag sa 2 tumpok ng mga fragment ng yelo. Ang bangin ay nakamamatay na tahimik muli. Bukod kay Alvin, ang mga titig ng lahat kay Nympha ay puno ng takot na nagmula sa kaluluwa. Ang kakayahan ng batang babae na ito ay lubos na nabigla sa kanila. Kung tao siya, isa siyang void interpretation stage expert. O baka isa siyang demonyo na pumasok sa void transformation stage. Ito ang uniforming kaisipan na umusbong sa puso ng lahat ng naroroon. 2 hakbang pasulong si Alvin at naghanap sandali sa tumpok ng yelo kung saan nabasag ang eskultura ng yelo ng payat na matandang lalaki bago hinukay ang Jade Sword na orihinal na pag-aari ng matanda. Ang Jade Sword ay walang kahit isang gasgas dito, at si Alvin ay hindi nagulat dito. Ang Jade Sword na ito ay ang susi sa Sword Monarch's treasure sa anumang paraan, isang bagay na naiwan ng isang martial monarch. Maliban kung ito ay isang dalubhasa sa martial monarch stage o sa itaas, malamang na ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit para sa isang ordinaryong martial artist na sirain ito. Kasunod nito, kinuha ni Alvin ang Jade Sword na nasa paanan ni Nympha. Sa ilang sandali, may 3 Jade Sword si Alvin sa kanyang kamay. Lahat, mangyaring ilabas ang inyong mga Jade Sword at hayaan ang 9 na espada na magkaisa upang ito ay humantong sa amin na tumungo sa Sword Monarch's treasure. Nilaibat ng tingin ni Alvin ang natitirang 6 na grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga taong sumang-ayon na pag-isahin ang mga Jade Sword. Hindi sila tumanggi na pagsamahin ang 9 na espada kanina, at hindi dahil nasaksihan nila ang lakas ni Nympha na nakakatakot sa sukdulan, hindi na sila naglakas loob pa at binitawan ang Jade Sword sa kanilang mga kamay, samantalang, binitawan din ni Alvin ang 3 Jade Sword sa kanyang kamay.
Kaagad, ang siyam na Jade Sword ay bumaril sa langit at nagbanggaan. Isang malakas na liwanag ang dumaan, at naging sanhi ito ng hindi namamalayang pagpikit ng mga mata ng lahat. Nang muling imulat ng lahat kasama si Alvin ang kanilang mga mata, isang ganap na bagong Jade Sword ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ito ay isang Jade Sword na kumikislap ng Jade Green na umaagos na mga ilaw sa buong katawan nito, at naglalabas ito ng mga alon ng matalim at mabangis na aura. Swish! Nanginginig ang Jade Sword bago nag-transform sa sarili nitong Jade Light at kumikislap patungo sa timog. Kaagad, lahat sila ay nag-transform sa mga umaagos na ilaw na humabol dito. Tere na rin. Tinawagan ni Alvin si Nympha bago sumunod sa ganap na bagong Jade Sword. 607. Kuya Alvin, sandali. Ilang sandali lang silang lumipad palabas nang tawagin ni Nympha si Alvin. Nang mismong si Alvin ay natigilan dito. Malaking lalaki. Ang boses ni Nympha ay tumunog na sa malayo at tumawid sa buong Pheasant Ridge. Kahit na ang Pheasant Ridge ay malaki, ngunit ang boses ni Nympha na naglalaman ng origin energy ay malinaw pa ring kumalat sa bawat sulok nito. Whoosh! Sa ilang sandali, isang napakalaking figure ang bumaril sa kalangitan at lumitaw sa mga mata ni Alvin. Ito ay tiyak na ang Three-Eyed Flame Tiger. Muntik ko nang makalimutan ang lalaking ito. Ngumiti si Alvin. Kasunod nito, umupo sina Alvin at Nympha sa likod ng Three-Eyed Flame Tiger at hinayaan itong dalhin sila para magmadali. Sa bilis ng Three-Eyed Flame Tiger, hindi nagtagal ay naabutan ni Alvin ang grupo ng 12 tao na nauna sa kanila. Sa simula, nang makita ng 12 taong ito ang isang demonyong halimaw na napakalaking parang bundok na humahabol sa kanila, akala nila ay abalahin nila ang demonyong halimaw na ito at lahat sila ay parang may kaharap na malaking kalaban. Kuya Alvin. Matalim ang mga mata ni Domang at napansin niya si Alvin na nasa likod ng demonyong hayop, at agad siyang nagulat. Ngumiti si Alvin light at tumango kay Domang. Sumakay ka. Ang pagsakay sa malaking tao na ito ay mas mabilis kaysa sa paglipad mo mismo. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila natulala si Domang, at nakatitig siya sa napakalaking halimaw na nasa harapan niya. Kuya! Kapatid na Alvin, ang demonyong hayop na ito. Hindi ito ang guarding demon beast ng ating Darkstone Empire, ang Three-Eyed Flame Tiger, di ba? Mabangis na nilunok ni Domang ang isang subo ng laway at nahihirapang nagtanong. Siya mismo. Tumango si Alvin. Labis na nabigla si Domang sa kanyang puso nang marinig niya ito. Bilang isang mula sa Darkstone Empire, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Three-Eyed Flame Tiger sa Darkstone Empire. Ang taong may pinakamalakas na lakas sa Darkstone Empire ay walang alinlangan na si King Yong, samantalang, sa ibaba ni King Yong ay ang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na demonyong hayop, ang Three-Eyed Flame Tiger at ang ilang mga eksperto sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage ng Imperial Family. Ang nagbabantay na Demon Beast ng Darkstone Empire. Agad, maraming tao ang natulala. Maging ang guarding Demon Beast ng Darkstone Empire ay dinukot nila. Ang kaisipang ito ay hindi maiwasang umusbong sa puso ng ilang tao. Sa ganang kanila, ang dalagitang nakadamit na dilaw na iyon ay parang isang maliit na demonyo, at ang anumang pinalaking bagay na ginawa niya ay hindi nakakagulat. Bukod dito, sa lakas ng batang babae, siya ay lubos na hindi natatakot sa Darkstone Empire. Kahit na dinukot niya ang Empire Guarding Demon Beast ng Darkstone Empire, malamang na hindi maglalakas loob ang Darkstone Empire na magsabi ng kahit isang salita. Sa pangungumusta ni Alvin, bumaba si Domang sa likod ng Three-Eyed Flame Tiger. Kuya Ho. Samantala, tinawag ni Domang ang matandang nakadamit na Asher dahil gusto niyang hilingin sa matanda na umakyat din sa napakaluwang na likod ng Three-Eyed Flame Tiger. Ngunit ang matanda na nakadamit ng Asher ay umiling sa halip at tinanggihan ang mabuting hangarin ni Domang. Anong biro? Nakipag-away pa siya sa kanilang dalawa kanina. Sa oras na ito, hindi banggitin na nakakahiya na umupo sa kanilang demonyong hayop, kahit na kumapal siya ng kanyang mukha at umupo doon, malamang nasabog siya ng mga ito. Naramdaman niya ang puot ng dalagitang nakadilaw na damit sa kanya. Mabilis na lumipas ang isang araw.
Gayunpaman, ang bilis ng Jade Sword ay walang anumang intensyon na bumagal. Saan ba talaga ang Sword Monarch's treasure na ito? Pagkaraan ng 3 araw, may mga taong hindi na nakatiis. Kahit na ang isang tao ay gawa sa bakal, ang 3 araw at gabing paglipad ay higit pa o kulang na magdudulot sa kanila ng bakas ng pagkahapo. Maraming tao ang tumingin sa grupo ng 3 ni Alvin na naka-crossleg sa likod ng three-eyed flame tiger na may mga titig na puno ng inggit, at wala silang ibang hinangad kundi ang makaakyat sa likod ng three-eyed flame tiger at madala nito saglit. Ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Sino ang nakakaalam kung ang dalagitang nakadamit na dilaw na batang babae ay freeze sila sa mga ice sculpture kung gagawin nila iyon? Nang maalala nila ang 4 na tao na namatay sa kamay ng batang babae 3 araw na ang nakakaraan, nakadama pa rin sila ng matagal na takot sa kanilang mga puso. Si Alvin na nasa likod ng three-eyed flame tiger ay nagising mula sa kanyang cultivation, at ang kanyang tingin ay kumikislap. Ang aking cultivation ay malapit na sa bottleneck ng 2nd antas ng Void Initiation Stage. Oras na para ubusin ang Spirit Void Fruit. Habang nagsasalita si Alvin ay isang naaninag at kumikinang na espiritong prutas ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang makakapal na halimulyak ang bumungad. Spirit Void Fruit. Tiningnan ni Nympha ang bunga ng espirito sa unang posibleng sandali, at kahit na bahagyang nagulat siya, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ang isang Spirit Void Fruit ay ganap na walang silbi. Ngunit ang hindi pagpansin ni Nympha ay hindi nangangahulugan na hindi ito papansinin ng iba. Sa sandaling ito, kasama si Domang, lahat ay tumitig ng may nagbabagang tingin sa Spirit Void Fruit sa mga kamay ni Alvin. Kung hindi dahil sa takot sa kakilakilabot na lakas ng batang babae, malamang na sila ay nagsama-sama at nahawakan ang Spirit Void Fruit sa kamay ni Alvin. Ang Spirit Void Fruit ay isang spirit fruit na espesyal na ginamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage, at kahit nakainin ito ng isang martial artist ng Void Initiation Stage na 9 na antas, ito ay magbibigay ng napakahusay na tulong. Bukod kay Nympha, lahat ng naroroon ay isang eksperto sa Void Initiation Stage, at lahat ng kanilang mga mata ay namula sa kasakiman habang nakatingin sa Spirit Void Fruit sa kamay ni Alvin. Tumili ng tili. His. Sa kasalukuyan, kahit ang Little Gold, Little Black, at Little White na nakatago sa ilalim ng manggas ni Alvin at Nympha ay bahagyang hindi mapakali. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, pinasok ni Alvin ang bunga ng Spirit Void sa kanyang kamay sa kanyang bibig at nilunok ito ng ilang subo. Isang hibla ng init ang Dom Aloy sa kanyang lalamunan para Dom Aloy sa kanyang katawan. Ang init ay naglalaman ng malawak na nakapagpapagaling na lakas na malinaw niyang nararamdaman. Ang Spirit Void Fruit na ito ay ang mismong Spirit Fruit na nakuha niya noong araw na iyon mula sa Pavilion Master, Marvin, ng Treasure Gathering Pavilion ng Darkan Dynasty's Milky Way City. Hindi niya ito inubos kanina dahil naghihintay siya ng angkop na sandali. Bagamat ang nakapagpapagaling na lakas ng Spirit Void Fruit ay hindi maituturing na nasa tuktok sa gitna ng mga Spirit Fruit na partikular na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage, walang alinlangan na napakalakas nito sa unang antas ng Void Initiation Stage ng mga martial artist. Pagkatapos niyang makapasok sa Void Initiation Stage, may plano si Alvin, hihintayin niya ang kanyang unang level na Void Initiation Stage na mag-stabilize at umusad ng isang hakbang bago ubusin ang Spirit Void Fruit, at pagkatapos ay magsusumikap siyang makalusot sa 2 level ng sabay-sabay sa maikling panahon. Sikaping direktang humakbang sa 3 antas ng Void Initiation Stage. Kung hindi dahil dito, naubos na ni Alvin ang Spirit Void Fruit sa oras na iyon nang siya ay nakapasok sa unang antas ng Void Initiation Stage. Gaya ng kasabihan, gamitin ang pinakamahusay na bakal sa talam, ang kay Alvin ay naghihintay sa sandaling ito. Pagkatapos niyang ubusin ang natupok na Spirit Void Fruit, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay at magtanim. Kung tungkol sa paghabol sa Jade Sword at pagtungo sa Sword Monarch's treasure, hindi niya kailangang mag-alala dahil nakasakay siya sa three-eyed flame tiger. Ang maaari niyang gawin ngayon ay mag-cultivate ng tame time at tingnan kung nagawa niyang maayos na makapasok sa 3 antas ng Void Initiation Stage bago pumasok sa Sword Monarch's treasure.
9 Dragon's War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Walang kamalay-malay, si Alvin ay lubusang isinasawsaw ang kanyang isip sa kanyang cultivation. Tahimik na lumipas ang oras. Ang Jade Sword na nangunguna sa harapan ay tila isang walang kapagurang makina, at lumilipad sila araw-araw. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata. Samantala, si Alvin na naka-crossleg sa likod ng three-eyed flame tiger sa wakas ay lumipat. Si Alvin na nagtanim sa loob ng isang buong buwan sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata na nakasisilaw na parang mga bituin, at siya ay nagluwa ng isang subo ng mabahong hangin sa parehong oras. Sa wakas, ang mukha ni Alvin ay namumulaklak ng isang napakatalino na ngiti na parang sinag ng sikat ng araw. Ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Nakalusot siya. Habang naramdaman niya ang malawak na origin energy sa loob ng kanyang katawan, at lalo na nang ginamit niya ang kanyang panloob na paningin upang makita ang nascent soul sa kanyang dantian na mas ilusyon, hindi napigilan ng mood ni Alvin na lumundag. Ang pagtaas ng lakas ay nagdulot ng malaking kumpiyansa kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, bago ito, ang kanyang kumpiyansa ay pinunit ni Nympha sa higit sa isang pagkakataon. Ngunit ngayon, pagkatapos niyang makapasok sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage, hinayaan niya ito. Ang bawat isa ay may magandang kapalaran na pag-aari ng kanilang sarili. Katulad ni Nympha, ang nakakatakot na paglilinang na taglay niya ngayon ay dahil mismo sa kanyang hindi pangkaraniwang background. Noong nakaraan, minamaliit ko pa rin ang kapangyarihang sumusuporta kay Nympha. Bumaba ang tingin ni Alvin kay Nympha na nakaupo sa malapit habang nakapikit, at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso. Noong oras na iyon, naisip ko na ang kapangyarihang pinanggalingan ni Nympha ay higit na makakapagbigay ng iba't ibang mga espiritong bunga bilang tulong sa kanya. Ngayon, mula sa ice concept na taglay ni Nympha, ang kapangyarihang taglay niya ay posibleng may mga kondisyon para magbigay ng concept fragment sa kanya. Mga fragment ng konsepto. Sa Cloud Continent, ito ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga bunga ng espiritu. Kapag ang mga martial artist ng Cloud Continent ay nasa Void Stage, mauunawaan nila ang force at concept. Sa gitna nila, force ang pundasyon ng concept. Kapag ang isa ay nasa Void Initiation Stage, mauunawaan ng isa ang konsepto. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na ang concept ay Void Initiation Stage na martial artist na nahawakan ay Void Initiation Concept lamang, o sikat na tinatawag na Elementary Concept. Ang Elementary Concept ay hinati sa 9 na antas. Ang bawat pagsulong ng isang antas ay nagbibigay ng dagdag na lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Dahil nagkaroon ng Elementarya Concept, natural na magkakaroon ng Intermediate Concept. Intermediate Concept ang sikat na pangalan para sa Void Interpretation Concept. Kung ang isang martial artist sa Void Initiation Stage ng ika-9 na antas ay gustong pumasok sa Void Interpretation Stage, kung gayon ang martial artist ay kailangang makamit ang isang pambihirang tagumpay mula sa ika-9 na antas ng elementarya na konsepto at maunawaan ang Intermediate Concept. Kung hindi matugunan ng isa ang kondisyong ito, hindi siya makakahakbang sa yugto ng Void Interpretation. Ang Intermediate Concept ay katulad ng Elementary Concept at nahahati sa 9 na antas. Ang unang antas ng Intermediate Concept ay maihahambing sa lakas ng 20 sinaunang may sungay na dragon. Pagkatapos nito, ang bawat pagtaas sa antas ay magbibigay daan sa isa na makaranas ng pagtaas sa lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon. Ang ika-9 na antas ng Intermediate Concept ay maihahambing sa lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Kung nais ng isang martial artist ng Void Interpretation Stage na ika-9 na antas na pumasok sa yugto ng Void Transformation, kung gayon ito ay magiging katulad ng dati, ang martial artist ay kailangang makamit ang isang pambihirang tagumpay mula sa ika-9 na antas ng Intermediate Concept at maunawaan ang advanced na konsepto. Ang advanced na konsepto ay ang sikat na pangalan para sa Void Transformation Concept. Ang unang antas ng advanced na konsepto ay maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon. Pagkatapos nito, ang bawat pagtaas sa antas ay nagbigay ng pagtaas ng lakas ng 100 sinaunang may sungay na mga dragon.
Ang ikasyam na antas ng advanced na konsepto ay maihahambing sa lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa isang tiyak na lawak, ang advanced na konsepto ay ganap na lumampas sa elementarya na konsepto at intermediate na konsepto. Sa kaibuturan ng isip ng isang martial artist na nakaunawa sa unang antas ng advanced na konsepto, isang concept fragment ang bubuo, at ito ay katulad ng inner core ng mabangis na hayop at demonyong hayop. Ang concept fragment ay naglalaman ng pangunawa na taglay ng martial artist na nakaunawa sa advanced comprehension patungo sa isang partikular na uri ng advanced na konsepto. Ang ganitong uri ng martial artist ay karaniwang isang pag-iral na nasa void transformation stage, at kapag sila ay napatay, ang kanilang kalaban ay hindi magpipigil kahit kaunti na agawin ang kanilang concept fragment. Ang isang concept fragment ay ang pagkikristo ng konsepto ng void transformation stage ng martial artist, at kung ito ay makukuha ng isa pang martial artist na nakakaunawa sa parehong konsepto, ang ibang martial artist ay makakaasa pa dito upang mapabilis ang proseso ng kanyang pag-unawa patungo sa konseptong iyon. Bagamat hindi ito sa lawak ng pagpayag sa isa pa na pumailang lang sa langit sa isang paglukso, ang bilis ng paglinang ng ganoong uri ng konsepto ay magiging napakatindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.